Good morning mga kabayan. So ngayon papunta tayo ng trabaho. Grabe, ang lakas ng hangin at saka nag-snow ngayon Pero ganito talaga, kailangan natin pumasok. Kahit masama yung panahon dito, pasok tayo. Kasi yung mga bilihin at saka yung gastos natin dito, hindi tumitigil, tuloy-tuloy pa rin. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtrabaho. So ganyan talaga. Ayan, ganito ngayon yung panahon dito sa Nook City, Greenland mga kabayan Ito, snow na naman. So maya maya malakas yung hangin kasi merong kwan ngayon, parating na malakas na mga blizzard. At ito, puti na naman at napakadulas at malamig ito. Parang ayaw umilaw na sasakyan namin. Yun, so dito na kami sa trabaho ng kasama ko. So ito yung itsura. Alas 7 na dito ng umaga. Nakag yung snow dito mga kabayan. At malamig. So kahit ganito masama yung panahon, tuloy pa rin tayo sa pagtatrabaho mga kabayan Kasi yung mga bayarin natin hindi tumitigil, padagdag ng padagdag. Kasi pag tumigil tayo sa pagtatrabaho, baka magkakautang tayo. Pero okay lang, nandito naman tayo sa Greenland. Ang importante dito, may tiyaga ka dito. Kasi pag wala mga kabayan mahirap. So yung anak ko, hindi ko na siya pinapapasok pag ganito yung panahon. Kasi may parating na snowstorm mga kabayan or blizzard. Yun yung dahilan na hindi mo na makikita yung daanan at madulas. At lalo na ganito, napakasakit ng lamig nito pag ganito. So tara, pasok tayo mga kabayan dito sa building. Kasi dito sa building na ito, hindi siya sobrang lamig. So ganito naman yung itsura ng mga jacket mo kapag papasok ka. Ayan, may mga snow. Tapos yung daanan natin, ayan, puti-puti siya. So nandito na tayo mga kabayan sa itaas. Dito po tayo nagtatrabaho. Tapos ito po yung labas natin. Lalo yung napakadilim. Ayan. So alas 7:30 na po dito. So may naglalakad po kasi pupunta yun ng trabaho. Hindi kasi lahat dito merong sasakyan dito sa Greenland. Yung iba damang lakad lang dahil magastos din dito pag kukuha ka ng sasakyan. Ayan po, saka napakamahal. Ayan mga kabayan, umpisa na po yung snowstorm. Yung lakas ng hangin ngayon nasa kwan pa lang 10 meters per seconds. So dudubli pa daw ito mamaya kasi nakita ko sa weather forecast nasa 21 meters per second ng hangin mamaya. Ayan na po yung mga snow. Ito yung tinatawag nilang blizzard. Blizzard ba yan? Yung sa lakas ng hangin at saka snow, parang zero visibility, yung hindi ka na masyadong makakita. Ayan. So medyo malamig at masakit ito pag tumama sa mukha. Lumabas kami kasi kukuha kami ng gamit. So yung padlock dito tumigas na, kailangan pang sipain para maalog. So kung napapansin nyo sa itaas, ayan po siya. Yung crane magalaw sa lakas ng hangin at yung tunog ng hangin Ayan, ganito yung itsura dito sa Greenland mga kabayan. Ayun mga kabayan, so ngayon pupunta kami ng seri or yung pasahan ng documents namin ngayon. Kasi i-process namin yung papel namin mga kabayan. Hindi pa kasi dumating yung sa anak ko tsaka asawa ko. Pero ganito, linisin muna natin to. Grabe yung panahon ngayon. Ayan grabe yung snow. So nandito na kami mga kabayan, lakas ng hangin Mayroong mga Pilipino na nag-aantay doon Ayan, papasok kasi kami doon sa may office dahil magpapasa tayo ng documents. Nandito yung documents natin, naka-plastic. Lakas ng hangin. Ayan, dito na kami mga kabayan nakabalik na kami kasi nakapasa na ako ng documents. May problema kasi doon sa documents ni Axel. Ayan. Yung sa akin okay na, at saka kay Mrs. saka kay Maya. Pero kay Axel wala pa. Kasi naghanap sila ng documents. So ganito yung panahon. Lakas. At napakasakit. Hindi namin makita yung daanan. Ayan. Daan tayo dito sa gilid. Kasi malakas yung hangin sa gitna. Yung crane namin tumutunog siya dahil sa lakas ng hangin. Ito ay delikado. At nakakamatay ito mga kabayan kapag
Grabe mga kabayan, ang lamig. So mabuti nandito na tayo sa gilid. Napakasakit. Ayan, so nandito na kami sa loob. So ganito yung mangyayari mga kabayan, no? Sa mga salamin kapag nag-snowstorm or tawag na dyan, blizzard. Blizzard, yung malakas yung hangin, may kasamang snow, yan, didikit sa mga salamin. At napakasakit yan pag tumama sa mukha mo. Maaari kang mamatay nito kapag maabutan ka sa daan ng ganito. Tapos hindi mo makita kasi may stuck ka. Yung delikado. So dito medyo tagilid kasi ito dito. Ayan. So ganyan na po yung itsura. Ayan, so uwi muna kami. Tanghali ngayon, break time. So ganito pa rin, lakas pa rin ang hangin, oh. Tapos yung mga ako, no, napalamutian na siya ng snow. Ayan, ganyan po yung itsura ng mga bintana dito kapag nag-snowstorm. Puting-puti. So hindi na tayo uuwi ng bahay mga kabayan kasi masama yung panahon. Baka ma-stuck tayo kasi papunta dun sa bahay dahil paahon yun sa amin. Pa hindi na tayo makabalik. So ang gagawin namin ngayon ng kasama ko, dito na kami kakain. Bumili na lang kami dito ng pagkain na luto na. Grabe. Ayan, ito yung kuha natin nasa likod, oh, napalamutian na. Ito yung update natin ngayon. Heavy snow kasama yung hangin. Nakakamatay ito mga kabayan kapag tumagal ka. Ayan. So hindi na kami umuwi, bumili na lang kami ng pagkain kasi pag uuwi kami may posibilidad na ma-stuck yung sasakyan. Hindi kasi ito 4-wheel drive, oh, front wheel ba yan mga kabayan? Walang lakas ng sasakyan namin pag na-stuck na. Hindi makaahon. Oh, grabe yung snow. Ang sakit. Dito kami kakain, malapit lang naman yung bilihan ng pagkain sa tinatrabuhan namin. Ayan. So may sasakyan doon, hindi na makilala kasi plate number natakpan na din. Ayan, so alas 3 na po dito. Break time namin kapag alas 3 mga kabayan. So ito po yung tinatrabuhan natin. So mabuti dito kami sa loob, medyo warm dito. So papakita ko sa inyo yung nangyayari sa labas. Ito na po yung itsura dito sa labas. Ito po yung mga bintana natin. Ayan, oh. Tinatanggal na ng ano. Kasi pag hindi natanggalin yan, matatambak yan dyan at madulas. Yung ibang sasakyan na maliliit, lulubog siya. Kaya hindi makaalis. Okay lang yung mga sasakyan na mga naka-lift off. Nakakuha na mga kabayan, no? Nakaangat na siya. At may front wheel, front drive. Yun, malakas sumatak. Pero yung iba, walang mga front drive. Yung sasakyan min, wala. Ito malamang wala itong mga front drive ito. Yung mga liliit. Pero yung malalaki, meron yun. Eh, yan yung mga dahilan na ma-stuck. Ito, nabalutan ng palamuti. Kanina marami ito eh. Ito, kanina halos mapuno na to dito. Pero ngayon, medyo nawala na dahil humina na po yung hangin. Ayan. So, yung snow dun, oh. Grabe, napakataas yung snow dyan, oh. Ayan. Yung iba, naglalakad pa yun. Normal lang yun sa kanila dito. Lalakad pa pag may bibilin at pupunta ng trabaho. Ayun. So ngayon mga kabayan, pauwi na kami. So simula pa kaninang umaga hanggang ngayon hapon, ito, snow pa rin. Kaya ganito yung buhay dito sa Greenland. So dahil malakas yung snow, uwi kami ng maaga. So alas 4 lang kami ngayon, imbis na alas 5. Kasi sasarado na ng kuan yung building dahil uwi na din sila. Ayan, so mabuti dito, tinanggal nila kanina dito, so madaanan natin. Hindi nila tinanggal, mataas na to. Ganyan nakataas, oh. So masakit yung hampas ng hangin pagka dumikit sa mukha mo dahil sa lamig. Pero pagka ganito mga kabayan, oh, tumitigas yan. Ito po, ice na po ito, eh. Ayan, ice yan. So ibig sabihin, malamig talaga siya. Ito na yung sasakyan namin, kiskisin pa namin to. Ito po, kiniskis ko po dito sa labas. Ang nangyari, nasa loob yung ice. Ito, snow lang dito. So kiskisin pa natin yan sa loob, duble. Gaya nito. Ayan, oh. Matanggal ito sa wiper, pero yung loob niyan, ice yan. So tanggalin natin yan sa loob. Ayan. So ito, ice ito. Kiskisin natin. Wala tayo pang kiskis. Natanggal na yung snow sa labas. Yung loob naman yung nag-ice dahil sa lamig. Mahina pa yung heater ng sasakyan namin.
Eto. Eto yung tanggal natin baso. Parang tanggal yung yellow. Manipis lang eh. Ayan. Grabe, heavy snow eh. Naglalaro pa basketball mga to. Wala dribble, diretso one shot. May naglalakad. So ganito kahirap kapag wala kang sasakyan. Yan. So hindi lahat kasi dito may sasakyan. Yung iba hindi naman sila kumukuha ng sasakyan. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist, and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. So nandito po tayo sa may grocery store. Dumaan muna tayo mga kabano. Nag-grocery muna tayo bago tayo uwi ng bahay. Dito muna tayo sa bahay. Pasok tayo. Tulog siya, Maya? Yes! Tulog din si Mama Dapang. Bugat. Tulog mo si Maya. Kanina pa yan natulog? Kanina pa natulog? Ha? Bago lang. Kanina pa yan? So ngayon magluluto po tayo ng ulam. So yung ulam natin lutuin, ito po ay salmon. Tapos may sobra pa kasi kami na bangus. Sayang din naman. So isama ko na lang ito. Kasi yung salmon at bangus magkasing kuha na naman sila lasa. So ang gagawin ko dito, pakulo na po ako dito ng tubig. May tanglad luya. Kasi ipahigop natin kay Mrs. So si Mrs. hindi ko pa siya pinapatrabaho ngayon dahil mahina pa. Masama pa yung pakiramdam niya. So dito na lang sa sikmura pero hindi naman siya nahihilo. So pahinga muna kasi mahirap na. So ako muna dito magluluto saka maglilinis dito. So medyo makalat-kalat mga kabayan dahil yan may mga bata. So okay lang yan. Ang importante safe yung pamilya natin. Walang sakit. Galing na din na si Mrs. So, siya na naman susunod pag okay na. Kasi hindi ko naman siya pinipilit magtrabaho pagka nagkakasakit siya. Eto na mga kabayan. Bali nagpakulo lang po ako dito ng tubig. Mayroong kuwan siya, yung tanglad o ano ba yung lemongrass. Tapos mayroon po siyang luya, sibuyas. So, ganyan lang. Simple lang po yung mga luto ko. Sabaw. So, ito, salmon ito. Tapos ito naman, ay may sobra kaming bangus. So, ihalo na lang natin. Kasi kunti na lang din yung aming salmon. Yan. Ganyan lang. Pakuluan lang natin yan. Kasi kulo naman to. Yan. Mataba yung salmon. Tapos yan. Lagyan natin ng asin mamaya.
Ipakuluan lang natin, palambutin natin. Tapos wala yung langsa. So, medyo nakulo na mga kabayan, no? So, lagyan na natin siya ng asin para may lasa. Hindi ako naglalagay ng bitsin mga kabayan, no? Kasi kukuha yung sikmura ko sa bitsin. Ayan, asin lang kunti. Mamaya na naman. Tikman natin mamaya yan. Malapit na maluto. Tapos ihalo natin yung gulay. Ito po, broccoli. Kasi wala pong available tayo na dahon kanina nakita. Yung pichay sana. Chinese pichay. Kasi wala silang stock. So yan na lang. Basta may gulay. So yun. Luto na po yung ating... walang pagani. Ayan po. Ang ating bangus. Bangus na may kuhan mga bayan. Ito, salmon. Hinalo ko na. Tsaka mayroong broccoli. So ngayon, lagyan natin si Mrs. ng kanin. So ang kanin natin, kanina pa ito naluto. So hindi na siya mainit. So masarap ito sa sabaw. Ayan po siya. Ayan, kanin ng partner. So maghigop na si Mrs. Higop yan. Magkuha na si Mrs. ng sabaw. Walang yung sabog. Okay na, sabaw. Importante niya gulay. Ayan, para makakuha siya, babalik yung lakas. Kasi yung broccoli, pang palakas na yan. Tsaka ito protein, no? Ayan, salmon or pili ka bangus. Magaparo sa halos magapareho lang sila ng lasa, kulay lang nagkaiba, isda din naman yan. Buhos mo kwan sabaw, tikman mo yung lasa kasi hindi tayo sanay sa luto. Kung anong luto ko mga ban, yung simple lang talaga yung luto ko, yung walang bitsin, asin lang talaga yan. Dati kasi sa Pilipinas mga kabayan, basta nagluto ako yun, sinabawan lang na isda, paksiw, ganyan lang. Pero yung mga apritada, kaldereta, hindi ko pa naranasan. Yung adobo yun, naranasan ko kasi madali lang naman yung kuwan niya, putahin niya. Pero yung mga apritada, kaldereta, mga ganun mga luto, hindi pa ako nakaluto. Kasi, kasi yung papa ko kasi madalas ang nagluluto talaga. Papa ko magaling siya talaga magluto. Kaya pag nagluto, yan, siya lang magluluto. So, kain lang ako. Kaya natuto na ako magluto nung kuwan, nag-aral ako sa college na kasi malayo na ako sa bahay namin. Kada buwan na ako makauwi or linggo kasi malayo. Tapos nung abroad yun na. Lutong ko lang, ganito lang talaga. Wala siyang mga kuan, hindi din ako mahilig sa mga prito. Minsan lang, fried chicken, ganun. Mahilig lang ako ganun. Yung mga beef, bihira lang. Pero kadalasan talaga sa amin sa Pilipinas yun. Gulay talaga ako, gulay. Madalas gulay. Ayan, pakainin ko na din yung mga bata. Maya! Come here now, we're gonna eat. Eat na Maya. Kuya Axel. Hindi na. Ayan, so pakainin na din natin si Amaya. Axel, kain ka na dito. Amaya, daw. Ibig sabihin eat. I want to eat. Huh? No. Okay. No. Don't tell Eat. Amaya, you want to eat? Ayan, so isda, sabaw. Masarap. Tukman ko nga. Masarap naman pala siya. Kain po tayo. Tapos ito gulay, oh. Sanayin natin yung mga bata sa mga gulay. Para paglaki nila, kakain sila ng gulay. Kasi pag nasanay kasi yung bata, yung mga processed food, hotdog, gano'n. Mahirap din yun. Yung mga dilata. Hindi nakakain mga gulay yun. Kaya sinasanay namin sila sabaw. Talaga sabaw kami palagi dito kasi yung ulam namin. Sabaw, isda. Gano'n na yung ulam namin. Sabaw, isda. Manok, adobo. Yan. Yung mga luto namin dito. Bira lang kami magkuhan dito. Yung mga beef, bira lang. Makain siya Maya, oh. Kasi may sabaw. Itong gulay, hindi niya kinakain pag buo. Dapat yan mo yung durugin para hindi niya makuha malasahan. Yung durugin natin ganun. Kain ka ng gulay, Axel, ha? No. Si mama kakain pa rin siya. Lagyan natin ng babawi ito sa kain. Isda. Kasi bawal na mga manghang sa kanya. Ito na isda. Kain ka, Axel. Kain na pa. Busog man ko. Kain mo ko, kuwan ma? Tinapay at saka kung kanina.